mga napapanahong bakso. Tila Brigada! Tila Brigada! Pag-usapan naman natin ngayong umaga mga kabrigada, ito nga hong ginawang pag-expel ng House of Representatives dito ho kay Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Ang tanong ngayon mga kabrigada, ngayon nga hong nabakante ang posisyon ng ika-4 na distrito ng Cavite, dyan ho sa Dasmariñas. Sino ngayon ang uupo? Sabi ng COMELEC mga kabrigada, magkakaroon ho ng special elections. Ang target date ho dyan ay August 22 or August 29. Pero, si Barsaga, pwede pa rin daw mag-file ng kanyang COC. Aba? Diba? Ipalinaw nga ho natin yan mga kabrigada. Nasa kabilang linya na ho natin ang chairperson ng Commission on Elections, si Chairman George Garcia. Chairman, welcome po ulit sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo Brigada Gab at Brigada Abner. Magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Magandang umaga sa ating mga kabrigada, Brigada Gab, Brigada Abner. Magandang umaga po. Opo, pwede ho ba pakipaliwanag ho sa amin, tama ho ba? Bakit po August 22 or August 29 ang tinitignan ho natin na posibleng petsa para ho sa special election sa 4th District of Cavite, yung binakante po ni Kiko Barsaga? Base po sa amin pong huling diskusyon kahapon ng hapon, malamang po mga August 29 ang mairekomenda natin na gawin ang ating pong special election dyan po sa nag-iisang distrito ng Dasmariñas, Cavite. Ang kadahilanan po ay ganito. Una, ang nakalagay sa saligang batas kung sakali magkaroon ng vacancy dahil kinakailangan isagawa ang special election ng hindi maaga ng 60 araw pero hindi po lampas ng 70 araw makatapos magkaroon ng tinatawag na vacancy. Alam niyo po, ang nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Hagedorn versus the House of Representatives at sinasabi po ng ating pong katastasang hukuman na dapat ay ang COMELEC hindi na maghihintay ng deklarasyon ng vacancy ng mismong mababang kapulungan at hindi rin po kinakailangan maghintay ng tinatawag na call para magkaroon ng special election. Dapat daw po, pag nabalitaan namin sa pamamagitan ng radyo, TV, dyaryo na merong vacancy, kinakailangan kami kaagad ay kumilos at mag-schedule ng special election at hindi pa pwedeng idahilan ni COMELEC ang kawalan ng budget dahil kinakailangan daw pong ihanap namin yan ng budget. Sa kasalukuyan talaga sa Brigada Abner, Brigada Gabi, wala talagang budget si COMELEC na nakalaan para dyan sapagkat nung tayo po nagkaroon ng special election para dyan sa Antipolo City, medyo, yun pa lang, medyo umaray na tayo, 98 million ang kinailangan natin doon. Kami po ay realign ng budget natin dahil wala po tayong budget pala talaga dyan sa mismong item katulad niyan. Ayun na nga, tatanungin ko sana, next question ko about sa budget dahil hindi naman to nakabudget di ba? Dahil ito ho ay kumbaga parang unexpected o biglaan. Meron na ho ba kayong estimate kung magkano ho ang posibleng abutin? Gagastusin ho natin kasi sabi ho ninyo, malaki-laki naggastos natin dyan sa Antipolo. Dito po sa special elections ho natin, dyan ho sa Cavite, ilang buwan na lang, July, August. Magkano yung posible ho nating magastos at saan ho ninyo ito hugutin? Ano yung i-realign ho ninyo na pondo para magawa yan? Brigada Gab, Brigada Abner, ang ating pong kakailanganin dyan ay more or less 200 milyon. Meron po itong registered voters, ang nag-iisang distrito ng Dasmariñas, Cavite, isa sa pinakamalaki na more or less 437,000 at 730. Yan po ay yun ang pinaka-latest na registration. Siyempre po may mga nagparehistro pa na ongoing yung ERB hearing aabutin po ng mga 450,000. Pag po inyong sinuma total, kapag po 200 million ang ating pong kinailangan budget, more or less ang isang botante ay 444 pesos. So yan po ang kakailanganin natin. Mukhang base po sa aming diskusyon kahapon, kakailanganin namin mag-realign ng budget o medyo maliban doon sa magtipid, medyo hindi mo na gagastos sa ilang item para lamang mabuo ang 200 million po na iyan. Medyo may isasakripisyo po kami na ilang aktibidad o proyekto ng COMELEC. Opo. Chairman, tinitingnan ko po yung schedule ng COMELEC. Nako, napaka-punong-puno po ng inyong mga schedule. Kasi September 14, may BARM election. November 2, may Barangay Sangguniang Kabataan election. Mauuna pa itong election kung matutuloy by August 29. Kakayanin po ba ng COMELEC itong mga paghahanda para sa pagsasagawa ng tatlong magkasunod na mga eleksyon na ito?
Lumalabas po talaga, Brigada Abner, Brigada Gabi, halos 3 buwan lang ang preparasyon ni COMELEC na pumasok pa sa loob ng preparasyon ng napaka-importanting first parliamentary election sa BARM at yung ating barangay and SK election na national ang scope. So, kami naman po, sanay na, may karanasan tayo dyan at siyempre kahit paano yung aming mga tauhan, iba na po ang mga kakayanan dyan sa ganyan. Basta lang po may resources, basta lang po may sapat na resources, lalo-lalo na pondo, ay kakayanin naman po ni COMELEC. We will always find ways. Yan po ang pinaka-importante at kahapon, nung pinatawag natin yung mga matataas naming opisyal, isa-isa natin talaga na pinunto ko yung kakayanan natin at yung mga pangailangan na dapat ma-produce kagad, lalong-lalo na kahapon present yung aming local COMELEC sa Dasmariñas, Cavite, kasama na rin yung aming regional director ng buong Region 4A para nga sabihin sa kanila na no choice tayo, kinakailangan at all cost, panindigan natin to, paghandaan natin ito, mandato ito sa atin sa komisyon. Okay. Pero babalikan ko yung issue dyan sa Cavite na yan, sa Dasmariñas, Cavite na yan, Chairman. May mga nagsasabi na may binanggit na po ang COMELEC na eligible pa rin si Kiko Barsaga na tumakbo bilang kongresista dyan sa posisyon kung saan siya po natanggal na po ng House of Representatives. Sabi nila, parang ano naman to, napaka-impractical kasi tinanggal na nga, gagastos ng more than 200 million. Tapos siya rin pala, baka siya pa rin yung manalo. Baka manalo pa siya. At dahil nga po doon sa eligibility niya na tumakbo sa susunod na eleksyon, sa special election na gaganapin dyan. Hindi po ba para din niyang recall election? Walang pinagkaiba. Kapag ni-recall mo ang isang local official, automatically kandidato rin yung official na nire-recall natin sapagkat ang tanong ay yan ba ay merong trust and confidence ng mga mamamayan. Ito po kasing pagkakatanggal ng naturang pong personalidad ay hindi po perpetual disqualification to hold public office. Hindi po yan katulad ng isang official ng pamahalaan halimbawa na nakasuhan lalo na ng kasong kriminal na may nakalaki na perpetual disqualification to hold public office. Base po sa ating inisyal na pagtataya, lalong-lalo na aming law department, na ito po ay hindi basihan upang i-ban mo perpetually ang naturang personalidad upang makatakbo sa ating pong eleksyon na darating. Dahil ito po ay special election, paano po pagkakasahin ng COMELEC yung limited days prior to the election day? Halimbawa, ilang araw po ba yung a-allocate doon sa filing period, doon sa campaign period, para kumbaga maipasok itong mga activities prior to the holding itself of the election? By next week po, malalaman na natin lahat yan sapagkat pinapahanda na po natin yung mga calendar of activities, pero more or less, asahan po ninyo ang maaaring filing ng certificates of candidacy ay mangyayari ngayon darating na Hulyo at pagkatapos yung mismong campaign period ng mga 10 araw ay mangyayari naman sa buwan ng Agosto upang eksakto naman dyan nga po sa ating pong more or less August 29 na tinalaga na maaaring gawin ang halalan. Hindi po kasi natin pwedeng gawin ang halalan ng weekdays. Kinakailangan gawin natin ang halalan ng Sabado man lang o weekend sapagkat may pasok po ang mga bata. Tatandaan po ng lahat na ang pag nagsimula na po yung ating pong brigada eskwela, yung ating mga chikiting na papasok para ngayon sa darating na school year, ay ongoing po ang pasok nila mula Lunes hanggang Biyernes, minsan nga may Sabado pa. And therefore ayaw po natin makaistorbo sa mismong pag-aaral ng ating mga kabataan. Okay. Kasunod nitong possible special election dyan sa Dasmariñas District, yung susunod po na election Bangsamoro Parliamentary Election. Ano po yung mga paghahanda? Kamusta po yung preparasyon po ng COMELEC para sa first BARM Parliamentary Election po, Chairman? So far, so good naman po yan, Brigada Abner, Brigada Gab. At kahit paano, hanggang ngayon ay matahimik, maayos ang buong Bangsamoro. In fact, nung po nag-filing tayo ng candidacy noong May 5 to 7, talagang wala kahit isang untoward incident na nangyari dyan at wala naman talaga sa kasalukuyan pa na election-related violence na nangyayari dyan sa Bangsamoro. Ibig sabihin, matiwasay at sana nga magtuloy-tuloy itong nararanasan natin na katiwasayan upang kahit pagdating ng araw ng halalan, napaka-historic sa September 14, ay maipagmamalaki ng bawat
bawat isang Moro na sila ay naging maayos yung halalan nila na kauna-unahan para sa kanila sa parlamento. Ito, diretsahang tanong po, Chairman. So wala na po makapipigil, hindi na po mauusog, hindi na po madidelay yung eleksyon dyan sa BARM. Tuloy-tuloy na po sa September 14 po. Sa part po ni COMELEC, tuloy na tuloy, 100% po yan na garantiya mula sa inyong komisyon sa halalan na wala pong makakapigil, lalo na po kay COMELEC. Maliban na lang, siyempre, alam niyo po, meron po kasi mga nagtaas na petisyon sa Korte Suprema, ine-question pa rin yung pagkukondak ng halalan, yung aspeto, issue tungkol sa mga distrito dyan sa Bangsamoro. At ngayon naman po, so far, wala naman pong ni-issue na restraining order o pagpapahinto ang ating kataas-taasang hukuman at wala naman pong batas na pinapasa o panukalang batas na ipinapasa dyan sa mababang kapulungan o kahit sa Senado na nagpapaliban muli ng halalan. So, ngayon po medyo maliwanag na sikat ng araw na talagang tuloy ang September 14 Bangsamoro parliamentary election. Pero ito, I suppose, ito yung pinakamabigat kasi nationwide. What about yung barangay and SK election po? Kumusta po yung mga paghahanda? Ano po yung mga challenges na kinakaharapan ng COMELEC sa mga preparation sa pagsasagawa po ng eleksyon? Ay, dyan po sa barangay SK, syempre may mga alingas-ngas na maaari hindi matuloy sapagkat meron nga pong mga panukalang batas sa mababang kapulungan at sa mataas na kapulungan sa Senado na ipagpaliban muli ang barangay SK. Kami naman po, tapos na kami sa pag-iimprenta ng balota, nakapagparehistro na rin tayo ng mga botante, talaga namang blockbuster at ito'y madami mga kabataan ang nagparehistro at mga kababayan natin ang pumunta sa mga registration site natin. Yung pong ating preparasyon dyan, mga nasa 90 to 95% na rin. Later po, kami po magte-train na ng mga guro na magsililingkod sa araw ng halalan. So, as far as yung mismong tanong na maaari bang matuloy ba o ipopospone, kami po kay COMELEC, ang amin pong, hindi po namin kinukonsider yung pagpopospone dahil hindi naman po para sa amin yan. Basta kami, kinakailangan maghanda pa rin sa ating pong barangay and SK elections. So, handa ang COMELEC, pero as far as COMELEC is concerned, ready po kayo. And compared doon sa BARM, may mga naka-pending na mga petition dyan sa Korte Suprema. Dito po sa BSK, Chairman, wala pong mga nakabinbin na mga unresolved petitions sa Korte Suprema or wherever kaugnay ng pagsasagawa ng BSKA? Wala naman po tayong nalalaman ng mga petisyon na nakapending para sa barangay SK. Ang nakapending lang talaga ay yung panukalang batas na nagpapaliban po nito. At ang sinasabi, dapat daw po itong isagawa na lamang sa 2027 at dahil nga po sa naranasan natin o nararanasan natin na energy crisis. At syempre sa part ni COMELEC, alam niyo po, meron po kasi tayong budget na at yung budget naman na binigay sa atin ng Kongreso ay sapat na rin. Medyo may konting adjustment lang kaming gagawin sapagkat alam niyo, nung nagkaroon tayo ng energy crisis, nagkaroon din ng mga adjustment sa mga presyohan ng mga election paraphernalia, lalong-lalo na sa deployment ng mga kagamitan. Okay. Ito, panghuli na lang, Chairman, hingi naman ako ng update sa iyo dyan sa COMELEC dito sa, kasi dun sa kaso ni na Chis Escudero at Rodante Marcoleta. Kasi di ba alam naman natin na sa PFAD level parang nabasura na ho ito, pero parang tama ba dyan sa unbank ba ito? Unbank level na ba? Parang inimbestigahan ho ata ninyo ulit at pinasubpi na ho ninyo yung mga campaign donors, tama ba? Doon po sa kaso ni Senator Marcoleta, talaga pong absuelto siya. Wala po kaming kaso na nakapending sa kanya sapagkat nalaman po ng aming ng Commission and Bank na wala na po yung batas na nagpaparusa ng hindi pagdideklara ng contributor o donor. Yan po ay nabago, pinalitan, inamyendahan. Ginawa na, dinicriminalize na po yan. Subalit yung pong mga contributors na hindi nag-report ng kanilang contribution sa COMELEC ay mananatili po yung election offense, mananagot po sa ating batas at yan po yung mismong dinidinig ngayon ng Law Department kung kaya nagko-conduct ng tinatawag na preliminary investigation. Ngayon po, so ibig sabihin, mananatili po yung kaso laban po doon sa tatlo na mga contributors na hindi nag-submit ng kanilang mga
report of contributions. Ngayon po, doon po naman sa kay Senator Chis Escudero, nag-issue na rin po ang COMELEC Law Department ng subpoena, parang imbitasyon doon po sa kanyang donor, contributor, para naman kahit paano mapakapagpaliwanag, hindi naman sinasabing guilty na, dahil meron po kasing nag-file na isang pribadong individual ng kaso sa mismong law department na parang pribadong complaint. Yung po kasing una nangyari, motu proprio po yan ng COMELEC. Ibig sabihin kami mismo ang nag-imbestiga. Ngayon po may nag-file, pina-issuehan na po ng subpoena, pero yung pong sa personalidad sa kandidato, hindi po muna yun ginawa sapagkat meron pong pending na kaso sa Korte Suprema na kine-question naman yung pagkaka-dismiss nung kaso laban po sa naturang kandidato. Okay. Meron ba tayong target dyan na petsa dahil napasupi na ho natin, pinagpapaliwanag, mga kailan tayo makakuha ng kumbaga pa para ng resolusyon mula sa COMELEC hinggil dito, Chairman? Alam niyo po, hindi naman tayo nabibigyan ng timetable o timeline sapagkat yan po isang kasong kriminal at binibigyan lagi natin ng due process ang mga humaharap sa Commission on Election, lalo na kapag election offense ang pag-uusapan. So, minsan po nangihingi pa sila ng mga extension at yan po yung karampatan binibigay din. Tatandaan ng lahat, kapag ang kaso ay nasa law department namin, ito ay parang yung piskalya na kung saan inaalam kung mayroong probable cause o wala na ikasuhan ang mismong kandidato. So therefore po ay kung sabihin ng law department namin later na may probable cause at sumang-ayon kami, papailan ng kaso sa Regional Trial Court bilang isang kasong kriminal. Kung wala naman, madidismiss na po ang kaso. Yan po yung ongoing ngayon dito sa COMELEC. So again, wala po kaming kaso patungkol kay Senator Marcoleta. At number two, in the meantime, although may kaso laban po kay Senator Chis Escudero, ito po muna ay nakabinbin sapagkat meron pong dinidinig pa na kaso sa Korte Suprema. Okay. Sige po, with that, Chairman, maraming salamat po sa oras na binigay ho ninyo sa amin ngayong araw. Sa ulitin po, thank you very much po. Mabuhay po ang COMELEC. Thank you po. Mabuhay po mga kabrigada, maraming salamat po. Thank you po. Mga kabrigada, tayo ay magbabalik pating oras sa 8:42 ng umaga. That time check was brought to you by